we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabaagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Pagruso kan mga mabisita sa mga pampubliko asin pribadong Campo Santo sa rehiyon, nanotaran ngunya na todos Los Santos. Kapulisan naka-full alert status. Ang pinakahuring kaganapan sa mga Campo Santo sa iba pang parte kan rehiyon, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, sa ibong kan mga pag-uuran, kasuod maasin kasubanggi, da iyon naging ulang sa tuyong mga kababayan na magbisita sa mga Campo Santo, ngunyan na todo sa Los Santos. Paghali sa pagjaging asin pag-ehersisyo, diretso tulo sa Naga City Public Cemetery sa Barangay Concepcion Pequeña ang pamilya ni Christian. Mas amay, mas maray subuot, ninhulit ang makakalekay sa dagsaakan mga tao sa Campo Santo. Para din na makasabay at yun sa madakol na tao. Saka baka mag-uran na naman at yan. Mahigot man ang piglatag na seguridad kan mga otoridad kung saan ang mga malog na igang tarang patarom ang tulos na pigkukumpiskar. Deadly weapons, mga kutsilyo, mga alak, hanggat maaari ay kung nakita natin ay makukonfiscate talaga yun. Sa Milaor Public Cemetery, apwersa nakadeploy ng mga otoridad, may pigsat at man ang RHU na medical booth para sa mga ipon ng medikal na atensyon. Sa probinsya ng Sorsogon, amay man na nag-arbutan ang mga tao sa Romano Cemetery, ang saro sa pinakadakulang Campo Santo sa probinsya. Maygot man ang pinapautob na seguridad sa lugar. Sa Masbate City naman, kinumpiskar kan mga otoridad ang pirang ipinagbabawal ng mga bagay na dinara sa mga Campo Santo, alagad lagi matuninong man ang maghapon na pagbabantay kan kapulisan. Mantang sa probinsya ng Camarines Norte, daw makusog ang pag-ura na namatian sa lugar na ininagin ulang parte magbisita ang mga pamilya sa puntod kan sila mga padangat sa buhay ngunya na aldaw. Si Kate sa ngunyan dagsa na ang mga nagpapasiring digdi sa Santo Niño Memorial Park ang ibangani sa mga ini sa tindi kan traffic sa Balatas Cararayan Road. Naglakaw na sana palog sa mismo kan Campo Santo. Mientras tanto, Kate, nakagawian tabaga na kapag undas mag-overnight sa mga Campo Santo na susog sa Naga City Police Office kunya na may nagdadanay na curfew hours, i-reco-consider subot ninda ang mga minor de edad na libre sa curfew hours ngunya na undas. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Bulos kan trapiko sa luwas kan mga Campo Santo, piglalauman na magabat pa, mantang pabanggi. Uyan report ni Jessica Calinog. Moderate traffic. Ini ang inisyal na assessment kan mga otoridad sa sitwasyon sa mga Campo Santo na nasa gilid sa Nakantinampo sa banwaan ni Nabwa, Camarines Sur. Alagad sa indamang piga-antisiparan na pagpataknin hapon hasta Banggi, syertong magabat na ang bulos kan trapiko sa luwas kan mga Campo Santo. Ang 68 anyos na si Tatay Jimmy, amay nang nagpasiring sa Tandaay Public Cemetery, nganing maglaag nin burak asin magsulo naman nin kandila. Kaya madam, crowded na dyan. Ang grabe ng tao dyan. Pataon-taon na miligdi, vigil, talagang paano-paano dyan. Sa Banwaan Maninpili, amay subuot kasubagong aga na anotara naman ang traffic congestion sa may Campo Santong ini sa Barangay San Agustin, asin syertong mauotro subuot ini pag-abot kan rush hour ngunya na hapon. May mga barikada naman sa gilid kan Tinampo, aning daay na subuot maparadahan nin lunadan, ang dapat agihan kan tao. May rerouting man sa Banwaan hasta Nobyembre 3. Yung mga malalaking truck natin ay sa diversion natin
pinapadaan, tapos bawal pa rin po yung mga bladed weapon, pati yung mga liquor na bawal mag-inom sa loob ng sementeryo. Ang mga mabisita man sa mga kampusan to sa syudad ni Naga, pigaabisuhan kan lokal na gobyerno na mag-monitor kan sitwasyon kan trapiko sa live streaming kaini sa social media. So lalo na pagkakaaga bago kang mag-opisina, mahiling so live streaming, ta kung may mga pile up na pwede man sanang iwasan na nindo. Dahil na pag-agihan yan. Pigpapagiramduman man ang publiko na antes maghalik sa saindang mga harong, syertohon na mayo nin anumang pwedeng maging rason nga ding may mangyaring kasulo o ano pa mang kriminalidad. Sarado ng maayos at ang ating mga sasakyan, huwag na rin magdala ng mga alahas. Produhin yung mga appliances nyo, tanggalin sa saksakan, alisin yung mga dapat na pwedeng masunog. Sa mga pupunta naman po ng sementeryo, iwasan na po natin magdala ng mga flammable and saka combustible materials. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Presyo kan mga burak asing kandila naglangkaw ngunya na undas sigun sa pirang paratinda. Uyaliwat si Jessica Kalinog. Ngunya na mismo an aldaw kan pagbisita sa mga kampusan to. Alagad ang mga kabuhan kan flower shop na inisa Nabwa Camarines Sur. Urog pasubuot na nasibot. Apuera kaya sa mga orders sa inda. Igwaman ni nagaarabot na walk-in para magpa-arrange nin burak. Kantidad 150 pesos ang pinakabarato. Ana 1,500 pesos man, igwanan nin kaibang kandila. Mantang ang pinakamahal, 5,000 pesos. Depende sa klase kan burak na ipapalaag. Mantinido naman subuot ang arog kaining presyo hasta at siya nabanggi. Po yung bulaklak po kasi sa pinagkukuhaan namin is nagmahal talaga siya. Lalo na't undas po ngayon. Kaya yung mga ginagawa rin po naming bouquet is tinataasan rin po namin ng presyo kasi ayaw naman natin malugi. Ninhuli sa mahal kan arranged flowers ngunyan. Sinda Nanay Marieta na dating floral arranger sa simbahan, nagsadiring gibo na sa naman kaini sa may pansyong na mismo na sa indang lalaagan. Mas barato na, mas mapapagayon pa ang gibo. Inadaran mi na lang digdian mga flowers para diretso na. Kung matatransport pa kami, mararaot pa. Sa daraga po na mo binakal init. Kundi naman kaya kan bulsaan sang 200 pesos labi na fresh flowers. Sa banwaanin pili, igwanin mababakal na kantidad 40 hasta 75 pesos na nagibo sa crepe paper. Nag-decide mo po kayo maggibo ta, medyo bara-barato lang po ang presyo niya. Kisa digdi po sa sariwang burak. Siguro po, dahil po ba siya matagal kasi maoran. Pero pag nilagan pong plastic, siguro medyo mahaloy-haloy man. Mientras tanto, 40 pesos hasta 80 pesos man ang presyo kan nakapatos na kandila na pigpapabakal ninda Tatay Silvestre. 50 pesos man ang nakabaso na klase kaini. Sharing na lang yan. Ini kaya, kung gurano na pagkuhan na mo, gatikat na patong lang, yun na yan. Magin sa probinsya nin Catanduanes, mahal naman ang presyo nin burak na tuminaas nin triple. Ang Malaysian moms, nasa 80 pesos na ang pidaso na dating nasa 25 pesos na naman. Kabaliktaran kan bentahan nin kandila, maluya ang barakalan, nagmahal pa ang presyo nin 5 hasta 10 pesos. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na mapauran sa pirang parte kan nasyon an man ibaybang weather system siring kan low pressure area na nasa laog kan Philippine Area of Responsibility. Huring nanotaran ang LPA sa rayong 170 kilometers sirangan kan Baler, Aurora. Sigun sa pag-asa nagtitinir na hababa ang tsansa kaining maging bagyo. Apwera sa LPA, padagos man ang pagdanay kan duros amihan asin shear line. Mantang daiman pigahali ang posibilidad nin localized thunderstorms. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, asin Masbate. Medyo mababawasan man ang tsansa nin pag-uran pag-abot nin Banggi. Posible man na uranon ang iba pang parte kan nasyon. Mga opisina kan gobyerno nagpartisipar sa trick-or-treat event para sa mga kaakian sa Santo Domingo, Albay. Uya ang istorya ni Rosie Nieva. Napanonin halo-halong emosyon ang kinundusir na trick-or-treat event sa munisipyo kan Santo Domingo, Albay. Igwani na ugma,
Alagad may mga aki man na daing napugulang mapahibi sa takot huli sa mga Halloween costumes kan mga partisipante kan aktibidad. Todo effort man ang mga empleyado kan sa indang costumes asin mga nakakatakot na dekorasyon asin senaryo na ginibo sa kada opisina. Igwani nagbugtak na garo murder scene, mantang ang Rural Health Unit ginibong garo haunted hospital na sinabayan pa kan spooky sound effects. Maging ang mga opisina kan DILG asin BFP na kiugmaman sa nasambitan ng aktibidad. Ito, ano experience mo? Takot! Takot po siya! First time kasi. Bakit hindi ka natatakot? Kasi ano lang sila, kagaya ko lang sila. Tao. Alaga na puwera sa katatakutan, daiman mawawara ang treats para sa mga kaakian, arog kan candies asin iba pang pagkakan. Aside from we are remembering our loved ones, pigatawan-tamang ka po kikaugmahan ng mga aki, taram po, sinda po ang very excited sa pagtao tapong dit na kaugmahan. Igwamanin pigtagamang cash prize para sa opisinang may pinakamagayon na disenyo asin sa mga aking may pinakamagayon na costume. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pet Cemetery sa Daraga Albay, saro sa pigdadayong sementeryo tuyong undas. Uya ang istorya ni Rosie Nieva. Ngunya na undas, normal na ang pagdagsa kan mga tao sa mga pribado asin pampublikong kampusanto nganing bisitahon ang sa indang mga namaaram ng padangat sa buhay. Alagad sa barangay Gabawan, Daraga Albay, mahihilingan sa rong kampusanto digdi kung sa bakong mga bangkay ning tao ang nakalubong. Alagad nagadana at tamang hayop kan sa tuyang mga pet lovers. Storya kan may sadiri kan farm na si Harry Laguno. Nagpuon na nasambitan ng Kampusanto kan Abril taong 2021 kung sa inagadan ang natama nindang Golden Retriever na si Liki. Nganing mabawasan ang pagmundokan sa iyang aki, ginibuhan niya nin special na lubungan ang ido sa likod kan pinatindog nindang chapel. Hasta sa dakol ng mga pet lover ang nagpalubong kan sa indang mga nagadana ataman sa nasambitan ng lugar. Pagdating dito, nagkakaroon dito ng small tent kung saan nagkakaroon muna ng viewing. After the viewing, saka na linilibing siya. Sa ngunya nag-abot na sa 65 na mga hayop ang nakalubong sa lugar. Namamantinirman ang kalinigan digdi, urog na taharos aroal daw igwang pet lover na nagbibisita. Magmula nung naglagay kami nito, dito ma-feel yung respect. Respect sa pets. Kung paano natin inalagaan yung kapamilya natin, ganon din dito sa mga pets. Anasambitan ng Pet Cemetery, anas sa Laogan Sarong Farm na pigdadayo talaga kan mga tao huli sa magagayo na view asin preskong kapalibutan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pagdulot nin kakanon sa mga kalag saro sa mga nakatudan tuyong undas. Pagklaro kan simbahang Katolika sa gawi na ini, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Alas 4 pa sa naninaga, sibot na daan 75 anyos na si Nanay Francisca sa pagluto kan mga paboritong pagkakankan sa iyang agum na nagtalikod na sa kinaban. May sira, karne, suman asin iba pa. Ipiglaag niya ini sa sarong lamesa na may litrato kan sa iyang agum sa kanagsulo nin kandila asin pigpangadjian. Iniyan pigaapod nindang apag o pag-apag na sa indanang nakatuudan tuyong undas. Ay amo man kuno yan po kuha ka na mga kalag para masira. Rapusa naman, migparong, arugan. Pagka nakadalaw naman sira, migalin naman. Gabos na niluto o binakal na pagkakan. Daiman daa pwedeng namitan o kakanon kan tao, hasta sa dai pa nakakaapag sa kalag. Sabako, kuha sinasaludan po na mo. So, sabing sapal, nagkuwabaga, nagpuga,
sinasalod pa yan na mo, di pa yan inaapon. Tamo yan, napagbayad ko man ko, kagigin ko, kaya mo ko man sinusunod. An pag-apag, paghapag o pagtulod nin kakanon sa mga gadan. Tradisyon na kan kadaklan tuyong Todos Los Santos, komo pagrumdum naman sa mga nagadan na padangat sa buhay. Alagad ang gawi na ini, sigun ki Father Joey Gonzaga kan Holy Rosary Major Seminary, bako gayong angay sa pag-obserbar kan All Souls as in All Saints Day. Ninhulitaan kakanon, bako subuot para sa mga gadan, kundi para sa mga buhay. Pero may pigpapagiram naman kang simbahan, kundi ang pinakamaray na kakanon kan mga kalag, iyo ang satong pangadji. Kaya tinatawang kita ning mga pagkakataon, puon ko yan na November 1 hanggang November 8, sa pagdulot kang pig-apod niya itong plenary indulgence para sa indap. Pigklaro man ni Father Gonzaga ang pagtubod na pigkakakan kan mga kalag ang pigahapag na kakanon. Ang mga kalag kaya mayo naman daanin kapasidad na magkakan pa. Solamenteng pwede nindang akuon ang kakano na espiritual sa pagikan Santa Misa o ang pagpamibi para sa inda. Asin lugod sa aldaw na ini, kasabay kan pagbisita sa mga Kampo Santo. Hagadon man subuot kan publiko ang intercession o giya kan mga santo asin santa, tanganing ang mga gadan na yaon sa purgatorio, maihawas na, pasiring sa langit. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nasa 96 na mga reklamo ang naresibi kan Committee on Kontrabigay kan COMELEC sa Bicol Region. Susug sa komisyon, ini ang mga nakakumitir nin election violation sa pamamakal nin boto kan nakaaging pirilian. Sa ngunyan, pinoproseso na subuot ini kan komisyon, katuwang ang mga abogado kan Integrated Bar of the Philippines, asin manlaen-laen na law enforcement agencies, na katuwang kan COMELEC sa pagpanday kan pusog na kaso laban sa mga namamakal nin boto. Pagpapahiling subuot ini na seryoso ang komisyon na mapuho na ang vote buying sa barangay level pa sana. Ipapadagos man subuot kan komisyon ang whole of the nation approach na ini sa mga masurunod pang pirilian. We have been processing it and actually madami ho tayo sa tulong po ng IBP and mga law students is in-evaluate po natin ito and currently there's a possibility na magpa-file na po kami ng complaint before the DOJ or Law Department dito sa mga taong nag-violate po sa kontrabigay. Mga campaign material na nakatiwangwang makalihis baklasun kan mga subuot, suportadores kan mga kandidato na notaran. Pagirumdum kan COMELEC sa mga nagkandidato, aramon sa report ni Chris Novelo. Duwang aldaw makalis an matarayumpong barangay asin SK elections. Nakatiwangwang asin basang nasa nainapon sa gilid kan mga tinampo. Ang binaklas na campaign materials kan mga kandidato, partikular sa porsyon na ini kan barangay Balatas, Naga City. Magin ang pribadong lote na ini na ipinilampas na po ng kan mga ginamit na campaign posters. Sana sir, malinis po itong paligid ng eskwela. Pigsyerto man kan barangay council kan Balatas na tulos ining papalinigan sa tabang naman kan Solid Waste Management Office. Actually kaya bako man si mga kandidato nagkua, si mga kanya-kanya ng mga supporters, na pigtuyo na sa naman baga si mga kahoy na mas importante. Nakapalaman sa COMELEC Resolution 10924 Section 256 na dapat kusa ng tanggalon kan mga kandidato ang ginamit kini sa pangampanya 5 aldaw makaliis ang eleksyon. Dahil naman subot kay puan pang tawan ng notisya ang mga kandidato sa pagbabaklas kansay ng campaign paraphernalias. Dawa po dahil may notify, sinda na po dapat yung kusang ma-remove ka to. Siyempre, in accordance pa rin sa applicable rules regarding sa mga materials, mga waste materials. Magayon sana kung mas organized sila, di ba? Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Pigaadalan ngunyan kan Naga City Police Office asin opisyales kan nagkapirang barangay an mas mahigot na implementasyon kan curfew hours sa syudad. Inihuli kan pagkakaimbwelto kan nagkapirang jovenes sa Iriwal kung saan nakukuanan panin video. Si Chris Novello nakaalerto. Kuaan video na ini sa Zone 1 kan Barangay San Francisco sa siyudad ni Naga kan Oktubre 15. Mahihiling sa video ang duwang lalaki na ambang masuntukan, aban-aban pa. Ano ka makararaot dyan? Mayon lagi ni buwan lalaki nakaitom na bado, makalis pubugon ka lalaki nakaputing bado. Nagpurbar pakuta ng magdulag ang lalaki nakaputi, alagad nila pag inikan suro pang lalaki sa kakinulugan man. Susog sa mga otoridad, inaarang panindakon mga tagasain ang mga lalaking imbwelto sa video. Patitingnan natin kung tagasan ang mga yun at alamin natin hanggat maaari ay puntahan natin ang kanilang mga kapamilya at advisean natin na huwag na lang masyadong palabasin ang kanyang mga minor ng anak. Pigihiling kaya kan mga otoridad na posibleng residente sa luwas kan syudad ni Naga ang mga imbweltong mga jóvenes. Uli sa insidenteng ini, mas papahiguton pa kan mga otoridad ang sa indang pagpapatrolya, urog na tuyong banggi. Kung mapipili po na masecure rin dahil sa mga kakyat na kung sinda po maimbwelto, makadisgrasya, mas lalong masakit. Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Duwang residensya sa Viracatan, Duanes nasulo. Mantang sa Naga City, sarong-harungman, ang naagapan na matumtum huli ka nag-overheat na electric fan. Uyan report. Duwang haraw ang nadanyaran makalis mabungkaras ang kasulo sa Palnab del Sur, Viracatan, Duanes. Sa investigasyon kan mga otoridad, pigtutubod ng nagpuon ng kalayo sa napabayang pigiinit ang tubig gamit ang improvised kalan. Ulit tagibo sa light materials ang harong, marikas ini naglakop hasa sa nadamay pa ang kataid kaining harong. Mga gabos na gamit mi. Yun nga ni, yung nga ni ang hibian kasuaki ko ta aduman gabos. Sangon yan pig-aarampakan mga otoridad ang kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Yung bahay, yung parang sa may kusina lang nila, tapos yung medyo parang may taas pang konti, na mga light materials din, kaya mas mabilis na tupok. Maswerte man na dahil na nagdakula pa nagbungkaras na kasulo. Sa sarong unit kan apartment ini sa Barangay Tinago, Naga City, posibleng subot na nag-overheat ang electric fan sa second floor kan apartment. Evidence na tayo makakapag-deny na ang kausa kang sa tuyong pagkasulo is unattended electric fan. Which is aminado naman ang house owner. Maswerteng may maninakulugan sa insidente. Ngunyan na maundas asinantes maghali sa harong, nagpagiramdaman mga otoridad na syertong nakatanggal sa saksakan mga appliances na kumuna na nagiging kausa ng kasulo. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Para tukdo na nagsirbing chairman kan Electoral Board sa Legazpi City, gadan makalihis maaksidente ang piglulunadan na motorsiklo. Sa banwa naman in Bao, Camarines Sur, sarong botante ang binawian in buhay, makalihis atakihon sa puso mantang nasa polling center. Si Chris Novello nakaalerto. May nanimbuhay kan makaabot sa ospital ang 54 anyos na para tukdo sa Legazpi City na nagsisirbing chairman kan Electoral Board sa sarong eskwelahan sa Barangay Pawa. Sigun sa report, gikan sa Tamaoy Elementary School ang biktima. Asin pasiring ko taan na sa Bugtong Elementary School nganing magboto. Suno siya kan sa 19 anyos na aki. Alagad kan paluwas sa Setenampo. Nabag asindakan sa rupang motorsiklo kung sain. Kritikal ang motoristang nagmamaneho kaini. With regards to the teacher naman na involved, actually lumabas po siya sa precinct and pauwi, and it was a vehicular accident. And hindi siya natin may consider na election related because it does not hamper po yung election doon sa assigned area niya po or assigned precinct po. Alagad ko ng Comelec Bicol subot ang hapoton. May connection sa eleksyon ang nangyari. Oh, definitely kasi nagsiserve siya, no? And she was just availing the 30-minute privilege na lumabas po ng presinto para bumoto. We allow that. In-avail niya yon, and unfortunately, she met her accident. Pigsyerto man ni Attorney Valesa na may marireceive man ginara na benepisyo ang biktima. Pig-request naman subot nila sa Comelec and Bank na bilog para maitong honorarya sa pamilya kaini. Sa Bao, Camarines Sur, sarong botante sa Barangay Buluan man ang binawian nin buhay. Sigun sa report, pigtatawan pa sa naning balota ang lalaki, nganing makaboto alagad bigla subot ining nawaran nin malay. Basado sa doktor, cardiac arrest o atake sa puso ang naging rason kaini. Hindi election related kasi namatay siya of natural cause. Diba? Nandoon siya sa polling center nung mawalan ng malay.
So, dinala naman siya sa ospital, kaya lang, doon na siya binawian ng buhay. Sa ibong kaini, generalmente naging matuninong asit organisado man subuot ang naging butuhan sa banwaan. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga paraoma may dakulang papel sa pag-asigurar kan food safety sigun sa DA Bicol. Interagency Composition kan Regional Food Safety Focal Group pig-organisar liwat kan ahensya. Uyan report ni Jessica Kalinog. An pundasyon kan matrayumpong nasyon iyo subuot an mabaskog o healthy na mga namamanwaan. Kaya puwera sa food security, pigtutulod man kan Department of Agriculture and Food Safety. Parte kaini ang pagsyertong labi pa sa dakulang produksyon. Dapat safe man o salbadong konsumuhon ang mga produkto kan mga paraoma asin paratanom. Dahil kayo pa ka-grabe dun sa paglaging mga chemicals na pwedeng poisonous sa environment, poisonous dun sa farm worker, and poisonous dun sa ma-consume katong magiging produkto nila. Katakod kaini magkakaigwaman subuot nin testing kan mga gulay sa Kadiwa Store. Nganing mahiling kung gurano kadakol ang residue kan pesticide sa mga pigaaning produkto. Si Nanay Wedi ipot kan manok subuot ang pigagamit na abono sa iyang mga tanuman sa Barangay Santa Cruz, Ocampo. Apuera sa mas healthy, mas magayon man ang kalidad kan sa iyang nagugusing mga produkto. Pag nag-ano kaning complete, purong complete, ang dahon, nagkurong sa sobrang init kang abono. Ini po kayang ipot, bako siyang magayon siya sa uran, dawa sigin uran, epekto pa ang niya, ang ipot. Mientras tanto, kasabay kan selebrasyon kan Food Safety Awareness Week, mas pinakusugman kan DA Bicol ang interagency composition kan Regional Food Safety Focal Group. May mandate na ayon sa Food Safety Act, yung DA and DOH ang magkatabang dyan. Pero ngayon, magkakaigwa na ng reporting monthly, regularly, para doon sa mga efforts na kinakandakang lambang regulatory agency under the Department of Agriculture. Naglalao man ang ahensya na mas magiging epektibo ini. Urog na taigwa naman man iba-ibang laboratorio na nagkukondusir nin tests para sa safety kan crops, livestock, daga, asin tubig, pati na ang mga helang kan hayop. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 54 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibebang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.